O ngayon, kung diniper niya uli, paano? Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Baka Kami nakadalawang beses kami sa Protect Baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Di ba yung Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. At saka yung Women and Gender Committee yata. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition on mitigation of national energy. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inabangan namin Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Gov Chavit. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice. Okay. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Anong nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi nga gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya kasi yung inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Tama. Kung maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaaring pagkunan ng maraming ebidensya. Para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Catis, sinabi ko rin si Saltico. Na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang kao kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos kao ay hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, At pagkatapos nga kao, itong 18 ex-soldiers na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Okay. Yun ang pagkakalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gov Chavit. Okay. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang sulat, yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. On or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gov Singson, parang April 6 o kaya, parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata dyan sa Senado para isubmit niya yung kanyang affidavit? Oo. Okay.
Ngayon, ang sabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang gano'n, dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, ano? Okay, opo. Pagka sinabi, yun ang una, no? It is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw na ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastusin eh. Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba, Kami, nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Opo. At saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung 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 affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7, bibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpahang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na magagit April 7 ang sulat, hindi di-defer ang Dapat sana, April 8 man lang. dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalagit doon. Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report Yun, isa pa, kasi wala pa rin pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw po pumipirma siya. Kailangan daw siya. Teka muna, halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Yan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, nila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report yung nagawa namin at least, kabisado ko hanggang sa sa paano kayo, chairman pa. Hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang kayo nga pala. di ba? Ngayon, diniper niya uli. Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Yan ang nakakalungkot.
Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na-14, araw ng Martes, may mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? May naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, marami ikukwento si Gop Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan. Gaanong tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin?